Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Magandang umaga sa inyong lahat mga ka-Star Patrol. Narito kami ngayon upang mag-ulat ng mga detalyado at mga di kinikilingang balita. Ako si Mark Landoabe. At ako naman si Rhea Robotalon, narito at mag-uulat ng tapat. Pinoy Big Brother muling bumukas noong gabi ng ika-9 ng Marso para ganapin ang PBB Celebrity Collab Edition. Pakinggan natin ang ulat ni RJ Rosero. Salamat sa iyo, Mark. Mga kababayan, meron na naman tayong muling aabangan at ito ay mas pina-espesyal sapagkat unang pagkakataon ay magsasanib persa ang mga kapuso at kapamilya para sa PBB Celebrity Edition. Sa ika-20 taon ng aking bahay, Nagsimula nang ipalabas sa TV at ipakilala ang mga PBB housemates para sa pagbubuo ng PBB collab para sa once-in-a-lifetime experience. At mapapanood naman ang PBB gabi-gabi, weekdays 10pm at weekends naman 6:15pm. Balik sa inyo, Mark. Maraming salamat sa iyo, RJ Rosero. Muli nagbabalik ang Star Patrol. Isang guro patay matapos patayin ng mismong mister niya sa loob ng paaralan sa Las Piñas. Ang suspect ay sinabing nagawa ang krimen dahil sa galit. Ang balitang ito ay hatid ni Sandro Enciso. Nagkagulo sa loob mismo ng isang pampublikong paaralan sa Barangay Almanza 2, Las Piñas City, nitong nakaraang Lunes, March 10 ng umaga. Tinulungan ng mga tauhan ng paaralan ang 51 years old na guro. Matapos niyang pagsasaksakin sa loob ng kanyang faculty room, ang suspect ay mismo ang asawa ng biktima. Nag-report po sa amin na 2 bata na may estudyante daw pong sinaksak. So, binerify po namin doon sa eskwelahan. So, doon po namin nalaman na teacher po ito. Ayon sa suspect, nagawa pa niyang maglabas-pasok sa gate ng paaralan bago mangyari ang walang humpay ng pananaksak niya sa kanyang asawang guro. Sinabi ng suspect, pumunta siya sa paaralan para makipag-usap sa kanyang asawa. 37 beses pinagsasaksak ang biktima sa iba't ibang parte ng katawan. Agad naman itong naisugod sa ospital pero idineklara itong dead on arrival. Matapos mangyari ang pananaksak ay tumakas ang suspect. Mahaharap ang suspect sa kasong parricide. Balik sa iyo, Rhea. Maraming salamat sa iyo, Sandro. At muling magbabalik ang Star Patrol. Boom! Bagyo, para bayin yung bato mo. Chris, bagyo mo! Bagyo! Uy, naspila na. Uy, magnanakaw! Uy, Ding, ang bato. Darna! Mentos, the fresh maker. Bakit mo pa kasi pinapatago sa akin?
usapang sports naman tayo. Sa nakaraang February 27 until March 4 ay muling ginanap ang pinagsanib puwersa ang intramurals at ang Foundation Day ng paaralan ng Partido College. Alamin natin ang balita mula kay Lorraine Centeno. Ano nga ba ang mga ganap sa nakaraang intramurals at ang Foundation Day ng Partido College? Ito na nga ang inaantay ng mga PCians na muli maganap ang kanilang intramurals. At hindi lang intramurals, kundi pati na rin ang Foundation Day. Muli ang ginanap ang Foundation Day at intramurals ng Partido College. Labis-labis ang tuwa ng bawat estudyante, lalong-lalo na't nung nagsimula na ang event. And then basketball, ang galing! Labis-labis ang tuwa ng mga estudyante, lalong-lalo na sa mga sport ng kanilang sinalihan. At mas lalong malakumpay ang kanilang saya nang sinimulan na ang mga laro. Halos 4 na grade level lamang ang nagsalisalitan sa pagpapaligsahan sa mga laro. Ang grade 9, 10, 11 at grade 12. Ang grade 9 ang nakatanggap ng third place, ang grade 10 naman ay ang second place, ang grade 12 first place, at sa hindi inasahang pagkakataon, ang grade 11 ang nakatanggap ng overall champion. Ngayong halos araw-araw ng matindi ang alinsangan, opisyal na nga ba ang tag-init season? Ayon pa sa Pag-asa, hindi pa, pero malapit na. Magtutuloy-tuloy ang ihip ng easterlies na nagdadala ng mainit na panahon hanggang sa mga susunod na araw. Nakikita ng Pag-asa na posible pang bumalik ang amihan sa susunod na linggo, pero pagkatapos niyan ay maaaring ideklara na ang tag-init bago magtapos ang Marso. Kanina, umabot ang heat index sa 45 degrees Celsius sa Dagupan, Pangasinan. 3 lugar pa ang nakaranas ng 42 degrees Celsius. Para naman bukas, posibleng maulit ang 45 degrees Celsius sa Dagupan City. Maalinsangan din sa iba pang bahagi ng bansa, lalo na sa Luzon. Guys, sa Metro Manila na posibleng umabot sa 40 degrees Celsius, pero kahit mainit ay pwede pa rin umulan ng dahil sa thunderstorm. Base sa datos ng Metro Weather, may mga kalat-kalat na ulan sa Mindoro Province, Ilocos Region, Palawan at Bicol Region. Sa Metro Manila, mababa naman ang tsansa ng ulan, pero mag-monitor pa rin ang thunderstorm advisory ng Pag-asa at may ilang lugar ding uulanin sa Western Visayas, Samar at Leyte Province, pati sa ilang bahagi ng Davao Oriental. Pabili nga po si Red. Wala nang red, green na lang. Gusto kong red, nasito sa akin ibigay. Time for a moment to breathe. Follow me and see. The C2 you've always loved turns a new leaf. C2 with a fresh new look. A clean C2, now with a new look. Try mo kasi itong Lucky Me Pancit Canton no drink cooking. Bago yan. Magpakulo ng 3/4 cup water at ilagay ang noodles. Haluin ang noodles hanggang matuyo ang tubig. I-mix ang noodles with the seasoning. Enjoy! Pwede rin may itlog. Wow! May itlog!
nagbabalik ang Star Patrol. Dating Pangulong Duterte naresto na noong Martes, March 11 ng umaga dahil sa mga kasong krimen laban sa sangkatauhan o crime against humanity. Dumating si dating Pangulong Duterte sa Manila mula Hong Kong sakay ng isang Cathay Pacific flight bandang alas 9 ng umaga noong Martes, March 11. Ayon sa Malacanang, natanggap ng Interpol Manila ang official na kopya ng arrest warrant ng ICC noong Martes, March 11 ng madaling araw. Sabi ng Presidential Communication Office, isinilbi ito ng Prosecutor General ng dating Pangulo pagdating niya sa Manila mula Hong Kong. Tiniyak ng PCO na nasa ayos na kalagayan si Duterte na nasa kustudiya na ngayon ng mga otoridad. Sinusuri din siya ngayon ng mga government doctor. Sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng International Criminal Court or ang tinatawag na ICC. Inaresto si dating Pangulong Duterte paglapag niya sa paliparan mula Hong Kong. Ang detalye tungkol sa nangyari pag-aresto ng dating Pangulong Duterte, pakinggan natin ito. Naresto nga ang ating Pangulong Duterte sa kasong crime against humanity ng International Criminal Court o mas kilala bilang ICC na may kaugnayan sa war on drugs na kinamatay ng maraming mga Pilipino noong nakaupo pa ang dating Pangulong Duterte. Kasalukuyang dinalang dating Pangulo ngayon dito sa may Villamor Air Base. Kaya nang mismong pagkalapag ng dating Pangulo mula Hong Kong ay ang sumalubong sa kanya ay ang mga pulis at mga taga CIDG na may dalang arrest warrant at matapos noon ay dinala na siya sa Villamor Air Base. Ayon sa Malacanang, natanggap na ng Interpol Manila ang warrant of arrest noong madaling araw ng Martes, March 11. Kwenestyon ng dating Pangulong Duterte ang natanggap na arrest warrant at tinanong nga sa mga otoridad kung bakit nga ba siya dinala sa Villamor Air Base. At kwenestyon din ng mga kaalyado ng dating Pangulo ang pagka-aresto kay Duterte. Sinabi rin ng ibang dating kaalyado ng dating Pangulo na illegal o questionable ang pagka-aresto ng dating Pangulo. Maraming mga supporters ang pumunta sa Villamor Air Base kahit na nasa labas lang sila ng gate upang ipakita ang pagsuporta at pagmamahal nila sa dating Pangulo. Karamihan sa kanilang mga chant ay Duterte, Duterte, hindi kami bayad at sinasabi nila iyon para maipakita na maraming mga nagmamahal at sumusuporta sa dating Pangulo. Wala pa rin malinaw na sagot ang gobyerno ang pulis sa Villamor kasi lahat ng pati media ay hindi rin pwede pumasok sa loob ng Villamor Air Base. Pero ang isa sa mga naging usap-usapan kasi ang Villamor Air Base ay katabi lamang ng Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Ang Terminal 3 ay naroon lamang ang kaya-kayang lakarin. Posible rin na yon na ang pinakamalapit na facility. New Bonakid Preschool 3 Plus. Kaya moms, pag 3 pataas na sila, bigyan sila ng Bonakid Preschool 3 Plus for a triple boost advantage in growth, energy, and immunity. My new triple boost formula with boosted nutrients. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Sa gitna man ng daan, mga saglit na inilikha, kakaibang tama nang sinag sa iyong kutis na kayo manggiyos ang bako dinadala. Bawat ngiti biglang nabura, iyong naipinda. Hiwaga ng iyong tinig ng naalipin kahit saan man madala. Di pinapansin, ingay sa
told you that I've fallen. One, two, three, go.